Magandang umaga po sa ating lahat. Muli, narito ulit tayo sa ating devotion sa umaga. At ang St. Paul United Methodist Church ay isang panawagan upang suportahan natin at pakinggan natin ang mga nagsasalita, mga nagbibigay ng mensahe tuwing oras ng alas 6 ng umaga. So mga kapatid, ang ating pong pag-usapan ngayon ay tungkol po sa sulat mula sa 2 Timothy chapter 1 verse 12 to 17, ganito ang sinasabi. At iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Ngunit hindi ako nahihiya sapagkat lubos kong kilala ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa wakas ang ipinagkakatiwala ko sa kanya. Gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa inyo at manatili ka sa pananampalataya at pag-ibig na tinanggap natin sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santo, na nananatili sa atin, ingatan mo ang lahat ng magagandang bagay na ipinagkatiwala ko sa iyo. Alam mong ako'y iniwan ng lahat ng kapatid natin sa Asia, pati na nina Figelio at Hermogenes. Pagpalain nawa ang Diyos, ang sambahayan ni Onesifero, sapagkat sa maraming pagkakataon, ako'y kanyang inaliw at hindi niya ako kinakahiya kahit ako'y isang bilanggo. Sa katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hahanapin hanggang sa ako'y kanyang matatagpuan. So, mga kapatid, ito ang salita ng Diyos. Ang historical background ng 2 Timothy, alam natin na ito ay isang sulat ni Pablo sa kanyang mga disipulo na si Timoteo. Ang liham ay isinulat noong taong 60 to 67 AD sa panahon ng pag-uusig sa mga Kristiyano at imperyo ng Romano. At si Pablo ay nasa bilangguan sa Roma noong isinulat niya ang liham na ito. Siya ay nahaharap sa posibilidad ng kamatayan at pagdurusa dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya ang layunin ni Pablo ay ang pagsusulat sa liham na ito ay upang hikayatin si Timoteo na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos at sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa kabila ng pagsubok at pagdurusa na kanilang kinahaharap. So, mga kapatid, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, hindi natin maiiwasan ang mga pagsubok at pagdurusa. Ngunit sa gitna ng mga pagyayaring ito, mayroon tayong matibay na pag-asa at tiwala sa Diyos. Mula sa 2 Timothy verse 1, 12 to 17, na kung saan yung aking binasa kanina, na si Apostol Pablo ay nagbigay ng mga halimbawa ng pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Una na makikita natin, mga kapatid, ang Diyos ay makapangyarihan at may kakayahang mag-ingat ng ating mga buhay. In verse 12. Pangalawa, ang ating pagtitiwala sa Diyos ay hindi nakabase sa mga gawa o merito, kundi sa kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Pangatlo, ang pagsubok at pagdurusa ay hindi hadlang sa ating pagtitiwala sa Diyos, kundi isang oportunidad upang mas lumalim ang ating relasyon sa Kanya. Yan ay matatagpuan sa 2 Timothy 1-8. Isang halimbawa
na ipinapakita ni San Pablo sa mga tekstong ito. Kung ang isang Kristiyano ay nangangailangan ng isang trabaho, at dahil sa kanyang pananampalataya ay nawala ang kanyang trabaho, sa halip na mawalan siya ng pag-asa, dapat magtiwala sa Diyos at magpatuloy na magdarasal at maghanap ng bagong trabaho. At sa kahuli-hulihan ng lahat, makakatagpo tayo ng pag-asa. Makakatagpo tayo ng mas mabuti kaysa sa dati nating mga trabaho. Isang bagay lamang na halimbawa ng pagiging Kristiyano na nangyayari o natatamasa natin kung tayo ay may pagsubok at may pagdurusa sa ating mga buhay. At kung mangyari ito mga kapatid, tandaan natin, tayo ay dapat magtiwala sa Diyos sa gitna ng pagsubok at pagdurusa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa ating mga sarili at maging sa ating kapwa. Ang pagtitiwala sa Diyos ay laging nakabase sa Kanyang kapangyarihan at pag-ibig, hindi sa ating mga gawa lamang. Ang Diyos, tandaan natin, ay makapangyarihan at may kakayahang mag-ingat ng ating mga buhay. Tayo ay dapat na magtiwala sa Kanya. Tayo'y huwag mawalan ng pag-asa, kundi magpatuloy na magtiwala kapit lang sa Diyos at sa Kanyang kapangyarihan. Purihin ang Panginoon sa umagang ito at magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo'y manalangin. Ama naming makapangyarihan, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa iyong kapangyarihan at pag-ibig. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na magtiwala sa iyo sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa. Dakilang Diyos, sino man ngayon na nakikinig sa iyong mga salita, igawad mo sa kanya ang kasagutan ng kanyang karaingan. Igawad mo sa kanya ang tunay na kalakasan ng pananampalataya. Igawad mo sa kanya ang pagtitiwala at umasa sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat o Panginoon at pagpalain mo kami sa umagang ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Amen at amen.